po, gandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig dito po sa ating programa, ating pag-aralan. Another opportunity and time for us again to discuss and to study the Word of God. At maraming salamat din po sa inyong pong pag-tune in. I hope and I pray kayo po ay doing well as we approach the end of this year. Ang aking pong dalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, ang inyong pong pamilya, ang inyong pong mga sarili, lalong higit po ang inyong pong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Welcome by the way sa ating pong programa ngayon pong mga sandaling ito. Para sa ika-11 tanong, kailangan pa bang sumunod sa batas ng Diyos ang isang Kristiyano na may pananampalataya at namumuhay sa ilalim ng biyaya? Pastor? Ito po yung mga tanong po ng atin pong mga kaibigan na mga ibang mga sekta o ibang pananampalataya. Ito po yung kanila pong sinasabi sa akin. Pastor, we are under grace. We are not under the law. Now, let us define, mga kapatid, what is under grace and under the law. Sa 1 John chapter 3 verse 4, dito po sinasabi, mga kapatid. Ang sabi po dito, mga kapatid, and by the way, last ko lang pong encourage po kayo, please, while I'm reading Bible text, you can also open your Bible with you while you are listening. 1 John chapter 3 verse 4, ganito pang sinasabi. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Little by little natin po ipaliwanag. Paglabag na po sa kautusan, ay ang tawag po doon ay kasalanan. Pag ako po ay lumabag sa kautusan, ako po ay nagkasala, sapagkat po ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. So ngayon, saan po tayo na-under, mga kapatid? Tayo po ay na-under sa kasalanan. Tanong, sino po nagsabi sa atin na tayo po ay under sa kasalanan? Definitely, ang nagsabi po sa atin ay ang law. Sabi ng law, huwag kang magnakaw. Nakapagnakaw ka. So, ang law na ngayon, ang master mo. I hope you are getting my point. Now, ngayon, ang sabi ng ilan, Pastor, purihin ng Panginoong Diyos, si Kristo Jesus ay nagbigay ng grasya. Kaya naman, ang mga tao sa New Testament at hanggang sa ating kapanahunan ngayon, sila po ay under grace na. Tayo po, Pastor, ay under grace na. Hindi na tayo under the law of Moses. Yan daw pong 10 Commandments. Okay? Now, I beg to disagree, mga kapatid. Kasi kung wala po ang law, sabi nga po ni Pablo, hindi ko po malalaman ang kasalanan. At kung wala po ang law, hindi ko po malalaman ang need ko ng grace. I hope we are getting that, mga kapatid. Alam niyo po, meron po isang napakagandang illustration po doon or isang napakagandang formula. If there is no law, I will never know sin. Okay? Kung wala daw pong law, I will never know sin. And if there is no sin, there is no need of grace. If there is no grace, what's the need of a Savior? Hindi po natin malalaman by default na need natin ng Savior if we do not know the intensity of breaking the law. Okay po? Ang sabi nga po dito, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 14 and 15, ito pa yung sinabi ko sa inyo kanina, akin lang po ibabasahin po ngayon. Do we then make void of the law through faith? Sabi po ni Pablo, certainly not. On the contrary, we establish the law. Sabi po ni Pablo po ito, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 14 and 15. Ito yung law, ang 10 Commandments na ayaw pong sundin at binaalis ng mga iba pong mga Protestant churches. Nakakalungkot lang po, mga kapatid. Hindi po ito ang intensyon ng Biblia. Hindi po ito ang intensyon po ni Pablo. Para sa ika-13 tanong, magkapareho ba ang batas ng Diyos at ang batas ni Moses? Pastor? Ayan. Dito po tayo magkakaroon, mga kapatid, ng what you call this, ng identity or kumbaga pagkakaiba. Okay? Kasi nga po nasabi nila, ang Old Testament ay Mosaic law lang daw po yon. There's nothing to do with with God's law lang daw po. Yun daw po ay Mosaic law.
At yun daw pong New Testament, yun na daw po talaga yung grace at yung law ng Panginoon. The answer is no. Mga kapatid, hindi po magkakaparehas ang God's law and Mosaic law. I will explain, mga kapatid. Now, Moses' law contained the temporary, the ceremonial law of the Old Testament. Sa Old Testament po kasi, mga kapatid, napakarami pong batas po doon. Like for example, ito pong ceremonial law ay meron pong instruction ng Panginoon doon sa aklat ng Exodus, Leviticus, at even in the Numbers at sa Deuteronomy, na meron pong instruction ng Panginoon sa mga Levites na when you worship me in the sanctuary, yung sanctuary po na ginawa doon sa ilang, and when you worship me, napakaraming mga kapatid, napakaraming mga law. Meron pang Passover, meron pang ceremonial, napakarami pa. Na pag nagkasala ka, meron pang Yom Kippur, alam niyo po yung Yom Kippur, yung Day of Atonement, na once a year po ito ginagawa. Napakarami po mga rituals na ito rin po ay sumisimbolo kay Jesus Christ. And by the way, the umbrella or the upper part of that umbrella na ang ceremonial law po, mga kapatid, it points out simply to the coming Messiah, Savior. Kung inyo po maalala, I believe magkakaroon po tayo ng separate study po about sa sanctuary at I love to discuss that sanctuary, mga kapatid. Wala lang po tayong time para i-discuss po yon. Pero yun po sa Old Testament sanctuary, doon po sa tabernacle, meron pong tatlong bahagi po doon. Yung courtyard, just to give you a summary lang po ha, sandali lang po. Meron pong courtyard, doon po inaalay po yung karnero, the unblemished karnero. Tapos yung kanya pong dugo ay kukunin po ng pari. Tapos maghugas po yung pare doon po sa laver. Yung laver po, may tubig po doon. Tapos papasok po siya doon sa tabernacle na may dalawang bahagi, ang holy place and most holy place. Ito po kasi ay kumakatawan, mga kapatid, doon po sa sanctuary na ngayon po ay present sa langit. Now, to give you just a quick background, mga kapatid, ito po ay yung kabuuan ng ceremonial law. Now, when Jesus Christ died on that cross, He considered Himself, and yes, He was, the last offering. Kaya naman po, mga kapatid, when Jesus Christ died on the cross, yun po mga offering na mga pari doon po sa sinagoga, wala na pong nagdi-devour ng mga apoy. Wala na pong presence ng Panginoon na nag-accept doon. It's simply because the last sacrifice was no other than Jesus Christ, mga kapatid. Yung mga ritual sa pagkain ng karne, mga pag-iinom, etc., etc., yun po yung mga ceremonial law. Yun po yung law of Moses. And by the way, let me say it, hindi po siya actually law lang ni Moses. Even the Lord Himself gave that instruction to Moses na ganito, ganyan, ganito, ganyan. And of course, mga kapatid, magkaiba po ang ceremonial law doon po sa moral law. It's because, minamahal na mga kapatid, ang ceremonial law ay yun pong katuparan ay naganap kay Jesus Christ. And that is why yun pong mga laws doon po sa Leviticus at sa Exodus, kung nyo pong babasahin, hindi na po applicable sa ating panahon ngayon. It's because gone are the days. Tapos na po yun. But the moral law, dito po tayo nagkakaroon po ng issue eh. Kasi sabi po ng ilan, Pastor, ipinako na sa krus ni Kristo yon. Eh, tanong po doon, anong law yung ipinako sa krus? Yun po ba ay moral law or ceremonial law? But as far as the Bible is concerned, mga minamahal na kapatid, sa aklat nga po ng Hebrews, ang ceremonial law po ang ipinako doon. Yung pong rituals, sacrifices, etc., etc., ipinako po, ibig sabihin po, tapos na po yung mga rituals and sacrifices. But never ang moral law na ipinako ng Panginoong Diyos sa kalbaryo ng cross, mga minamahal na mga kapatid. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!